Hello everyone, at ito naman po inyong kapangarap, kabaka, at ang share ko naman po sa inyo about dito sa nutrition ng ating mga baka before and after calving. At isa pa ay yung allocate the correct amount of feed before and after calving ay share ko din sa inyo guys dito sa video ito. At ang unang pag-uusapan natin ay itong nutrition ng ating mga baka before and after calving. Kasi alam nyo naman ang before and after calving ang pinakamalagang adjustment ng ating mga baka when it comes to feed. Kaya ang pinaka most critical period sa ating mga baka ay ating mga bakang gatasin ay yung 6 to 7 weeks, about a month bago calving hanggang 3 weeks after calving o post calving guys. Kaya iyon yung napakalagang dapat nating malaman, yung 6 to 7 weeks before and after calving sa kanilang pakain. Kung ano ba yung kailangan nating ipakain sa ating mga baka during the last month before calving. Ayun. Ang malaking essential rule sa milk production at reproductive performance ng ating mga baka ay yung last month before calving guys. Napaka-importante yun. And syempre in addition to this ay syempre ang good nutrition ng ating mga baka during pregnancy ay nakakatulong para maiwasan yung mga sakit tulad ng number 1 yung milk fever, at makontrol natin yung calving related low blood calcium level kung tawagin o disorder na sinasabi tulad ng ketosis, abomasal displacement, mastitis, retained placenta o retained membrane kung tawagin, uterine infection, and ruminal acidosis. Yun po na nagkakaroon ng problema during calving. At syempre para ma-minimize din natin na may magkasakit at magkaroon ng downer cows. Ayun yung napakalaga nating dapat malaman. Para ma-reduce din natin na may mamatay sa ating mga baka at hindi tumaas yung culling rates natin syempre. At ito yung pangalawang i-share natin ay yung allocate the correct amount of feed para ma-avoid natin yung overfeed sa ating mga bakang sobra na sa BCS target. Siyempre kailangan natin ibukod sila sa mas payat at saka sa mas malalaki, kumbaga small, medium, and large. O kahit na yung small, medium may magsama at yung large ay maiwalay na, parang ganun guys. Kaya siyempre yung over BCS nating mga baka tulad ng mga 5.5 above ay dapat may separate yun, at siyempre ay dapat na alamin natin kung ilan ba yung kanilang kakainin, kasi siyempre ay dapat mag-reduce tayo sa kanila. At yung mga mas payat ay siyempre dapat i-maintain pa rin natin yung 100% na kanilang kinukonsume na pagkain. Kaya ito yung ating babanggitin sa bidyong ito dito sa allocate the correct amount of feed. Ayun, at siyempre yung mga bakang sobra na sa BCS targets natin ay dapat i-restrict na natin yung energy intake nila, yung metabolic energy intake nila within 2 to 3 weeks bago calving. Ayun yung strategy guys. At nandito yung graph. At ito nga guys, allocate the correct amount of feed. Sabi dyan, avoid overfeed cow pre-calving in 2 to 3 weeks. Sabi dyan, pre-calving slightly restrict energy intake in cows that are at or above BCS targets. Ayan, cows at or greater than BCS 5.0, 90% of daily requirements yung kanilang dapat kainin guys. Kaya yung metabolic energy plus approximately dry matter requirements 2 to 3 weeks pre-calving. Ayan yung live weight ng ating mga baka, for example 350. Tapos yung metabolic energy requirements na kailangan niya lang kainin ay nasa 76. At tsaka yung dry matter intake nila ay requirements ay kg dry matter. Yan ay 6.9, ganun guys. Depende po sa kilo ng baka. Yan 400. At ang ME niya ay 84. Then ang dry matter intake ay 7.6, ganyan, kg dry matter per cow. Ayun guys. Then sa 450 ay 92 metabolic energy requirements naman yung dapat nilang kainin. Tapos yung dry matter intakes nila ay ang requirements ay 8.4 kg dry matter intake. Ayun guys, yung para sa allocate the correct amount of feed sa mga above the BCS targets. At ang sunod naman nating pag-uusapan dito sa graph 2 ay ang cows below BCS target should be fed 100% of their daily requirements guys. Kaya ito,
cow less than the BCS 5.0 ay dapat 100% pa rin yung daily requirements intake nila. Kaya ayan yung metabolic energy plus approximately dry matter requirements 2 to 3 weeks pre-calving bago mag-calving. Ayan, for example, yung live weight ng baka at 350. Tapos yung dapat niyang kainin metabolic energy requirements niya ay dapat 85. Tapos yung dry matter intake niya requirements ay 7.7 kg dry matter intake niya. Kaya yung 400 naman ang dyan sa graph ay 94 naman yung metabolic energy niya na dapat niyang kainin na requirements. Tapos yung dry matter intake ay 7.5 kg dry matter. Ayan guys, at nandyan lang po sa graph. Sana makatulong po itong ating information sa ating mga kapwa magbabaka para malaman natin yung ating pinapakain during and after calving. At dito sa pag-uusapan naman natin ay sa transition period post-calving. Siyempre during the colostrum period, dapat yung ating mga baka ay bigyan ng sapat na pagkain na good quality pasture. Kasi siyempre sila yung ating top priority dahil siyempre nirestrict natin yung pagkain nila during habang nasa springers sila. Kaya dapat pagdating nila doon sa colostrum mob ay dapat ay talagang sapat na sapat yung kanilang kinakain. At pwede rin tayong mag-additional ng supplements, kumbaga in-shed feeding or para siguradong makabawi agad yung ating mga baka sa kanilang energy level na kakainin during sa kanilang colostrum mob. Then kasi itong mga colostrum mob natin ay top priority natin talaga. And ito din yung pag-uusapan natin na isa ay should I feed straw to my springers. Siyempre ang straw kasi sa springers ay nakakatulong para mabalance yung energy level content ng diet nila. Siyempre pero ang straw ay walang nutrition benefits ito guys. Alamin nyo yung straw ay wala pong nutritional benefits yung straw. Kundi during wintering ay siyempre nakakatulong para sabi nila ay mayaman ito sa fiber ganun. Pero at this stage na nasa springer mob sila ay wala po talagang nutritional benefits yung straw sa ating mga baka. Unless yung diet nila ay mataas ang sugar or starch ganun. Ayan guys, at sana nakatulong po ulit ng information ko na ito sa ating mga kapwa magbabaka na nandito sa New Zealand. At syempre, yung mga gusto na rin matuto sa dairy farming. At yun lang po yung aking information based po sa aking kalaman at based na rin sa pinagkukuhanan natin ng ating mga sinishare sa inyo. At syempre, tayo din ay habang nagtatrabaho dito sa dairy farming ay nagsisikap pa rin tayo na matuto pa ng mas maraming kalaman regarding about dairy farming. Syempre kasi ito yung ating trabaho, araw-araw nating ginagawa at syempre dapat alamin natin lahat yung cycle ng dairy farming industry. Ito yung ating trabaho at gusto ko lang pong makatulong sa inyo during this time na calving season nga, para alam natin yung ating pinapakain na required na energy level sa ating mga baka before and after calving. Ayun po guys, sana nakatulong po itong information ulit ng inyong kapangarap and mabuhay po kayong lahat, mabuhay po tayong lahat na mga kapwa ko dairy farmers dito sa New Zealand. Ingat-ingat po ngayong calving dahil alam nyo naman ang calving ang pinakamahirap nating trabaho sa dairy farming. Kaya ayun guys, at ayun, another information po ulit ang naibahagi ko sa inyo and God bless po. And syempre guys, papalo na rin po yung ating page sa ating mga kapwa magbabaka at sa mga nanonood ng ating mga videos. At paki-share na rin po yung ating mga videos guys. At sana makatulong ito sa ating mga kapwa farmers at lalong-lalong sa ating mga kapwa magbabaka. Hindi lang po dito sa New Zealand at syempre sa buong mundo na ating mga kababayan na nakakapanood na ating mga videos. Syempre kasi ay Tagalog po yung ating pananalita. Ayun po, and God bless po. Bye-bye.